not little flock from the cross to the throne, from death into life. He went from his home. All power in earth, all power above is given to him from the flock of his love. Only believe, hallelujah. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Amen. Only believe. Only believe. All things are possible. Only. Let's sing once again. Only believe, only believe. Hallelujah, hallelujah. Only believe. Yes, Lord Jesus. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Only. Let's sing, Lord, I believe. Lord, I believe. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord Jesus. As we call up, church, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Hallelujah. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Hallelujah. Only believe, only believe. Once again. Oh, blessed be your name, Lord. Only believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Hallelujah. Believe. All things are possible. Only believe. Hallelujah. Yan bang nasa puso natin, mga kapatid? Lahat ng mga bagay ay posible sapagkat may Diyos tayo na omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ang Diyos natin ay mayroong mga salita na kailanman ay hindi niya babaliin. Sapagkat ang ating Diyos ay nakadepende sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang mga hirang, sa paunang kaalaman. Kaya dapat tayong mag-alak sa oras na ito. Wala tayong ibang gagawin kundi ang magtiwala, ang maniwala at sumampalataya
na talagang walang bagay na mahirap sa ating Diyos. Magagawa niyo ba yan, mga kapatid? Ang gagawin lang natin ay sumampalataya. That's it. At ang Diyos ay malaya na makagagawa. Let us all pray. Banal naming Diyos, salamat sa iyong comfort sa panahon ng aming mga nararanasang kalumbayan. Kami ay pinararanas mo ng kapayapaan at kapahingahan sa magulong panahong aming kinabubuhayan. Nagpapasalamat kami, O Diyos, dahil hindi maraming mga tao ang nakakaranas ng ganitong kapanatagan sa aming mga puso't kaluluwa. At ito'y gawa ng pananampalataya ng iyong bugtong na anak, the author and finisher of this faith, O God, ng aming tinanggap na pananampalataya. Kaya sumayo ang papuri at pasasalamat at pagdakila, O Diyos, dahil ang aming mga pandama ngayon ay hindi na sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita, nasasalat, naririnig, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. At dito mo kami pinasasakdal, O Diyos. From glory unto glory, ginagawa mo kaming sakdal na tao na may bagong pagkanilalang kay Kristo. Maraming salamat, O Diyos, sa dakilang pribilehiyo na palaging makaparito sa iyong gawain, Panginoon. Ang makaupo lang riyan at makarinig ng iyong mga salita, O Diyos, ay isang napakadakilang pagkakataon, Panginoon, para mapakinggan ang iyong tinig. At sa pamamagitan ng iyong mga salita, ay tumanggap kami ng mga biyaya at pagpapala para sa aming mga kaluluwa. At aming sinasamot dalangin, O Diyos, naway walang makapigil sa kagalakang ito na nadarama namin. Bago pa man kami pumarito sa dakong ito, O Diyos, ay nalalaman mo ang aming mga puso. Kung kaya't, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang bawat mga naririto na ang kanilang mga pag-asa, ang kanilang mga paningin ay nakatanaw lamang sa mga bagay na tapos mo nang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Alam ko may mga pumarito, may mga dalangin sila sa kanilang mga puso at kaluluwa. May mga kahilingang matagal nang idinadalangin, maaring wala pang katugunan hanggang ngayon. May you comfort them, O God. And may this night become the very night, the very moment na tatanggapin ng bawat mga may dalangin ang kanilang mga kahilingan. Sapagkat ikaw lang ang higit na nakakaalam, Panginoon, ng aming kalagayan. Maaring amin itong naikikwento sa iba na ipapatotoo, pero hindi lubos. Dahil mayroon lang isa na tunay na nakakaalam ng 100% ng aming mga kalagayan at kondisyon sa buhay. At ito'y walang iba kundi ikaw lamang, Amang Banal. At nais namin ipamalas ang aming pagtitiwala sa iyo sa gabing ito, na sa pamamagitan ng iyong mga salita ay mangusap ka sa iyong iglesia, Panginoon. Kausapin mo nawa ang mga kabataan hanggang sa mga magulang sa gabing ito, mga nanay, mga tatay, Panginoon. Ikaw ang siyang kumatagpo ng mga kagalakan at kauhawan ng aming mga kaluluwa. At magawa mo rin nawang gabayan ng iyong lingkod, O Diyos, sa pangungusap, pangangaral ng iyong mga salita, kagaya ng laging nababanggit namin sa likuran ng pulpitong ito, O Diyos. Wala kaming magagawa sa ganang aming sariling kakayanan, kundi ang magtiwala sa bagay na iyong ipinangako, na ikaw ang maglalagay ng iyong mga salita sa aming mga labi, at hindi kami kinakailangan mag-alala. May equip us with your wisdom, with your revelation, O God, that we might speak things that are concerning you. At ito'y sapat na, Panginoong Diyos, upang kami ay tumanggap ng kagalakan, kalakasan, at iba yung pagtatagumpay kung may mga pagsubok at mga bagay na pinagdaraanan ng iyong mga anak na tila baga nakakapanlupaypay at nakapanlalata ng aming kaluluwa. Subalit kami ay babangon sa gabing ito sapagkat nangako ka, hindi mo kami binibitawan ng iyong malakas na kamay. Kaya, Panginoong Diyos, maganap ang kasulatan na maging ang kabundukan ay magagawang mapalipat ng iyong mga anak kung kami ay sasampalataya lamang. Let every word, every verse, every chapter that we're gonna read tonight, O God, be a meditation of our hearts. From this night forth hanggang sa iyong pagparito, Panginoong Diyos. Isinasamo ko rin, Panginoong Diyos, ang iyong banal na presensya, ang iyong Espiritu, Panginoon, ang siyang manguna sa aming kalagitnaan. Hayaan mo ang aming mga puso ay patuloy na tumanggap ng pagpapadalisay, ng
ng sanctification by your Spirit, O God, through Thy Word, hallelujah, upang kami maging lubos na handa na tanggapin ang bawat mga pangungusap ng iyong salita. Iyong ipagpatawad, O Diyos, ang marami namin mga pagdududa, pag-aalinlangan, dahilan sa aming mga kahinaan at mga karupukan bilang mga tao. Subalit salamat, pinalalakas mo kami at dinadagdagan mo kami kung anong kulang sa aming mga pananampalataya. Kaya maraming salamat maging sa iyong pagpapatawad, O Diyos. Ngayon ay handa kaming humarap sa iyo sapagkat ang aming Diyos ay Diyos na matiisin, Diyos na mapagpahinuhod, Diyos na kumakatagpo ng aming mga puso na may pagpapakumbaba sa oras na ito. We give you glory and honor and praises, Lord. We give you thanks in the precious name of the Lord Jesus, the Son of the living God. Everybody shouts, Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Can we shout, praise the Lord? Purihin ang ating Panginoon at binabati ko ang bawat isa ng isang pinagpalang gabi. Ang Diyos ang isang dapat na mabigyan ng buong papuri, pasasalamat sapagkat nananatili siyang mabuti at buhay sa kanyang mga gawa. Nais ko pong tayo ay magbasa ng ating teksto sa oras na ito sa Hebrews chapter 10. Verse 36 ay simulan natin ang pagbabasa. Kung nariyan na kayo, ay ganito po ang sabi sa verse 36. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Sa ibang salin, ang salitang endurance ay tinatawag na patience. At kapag natapos natin gawin ang salita ng ang kalooban ng Diyos, tayo'y tumatanggap ng pangako, ang sabi natin binasa. For yet a little while, and He who is coming will come and will not tarry. Sa ibang salin, yung salitang tarry ay ginamit ang salitang delay. He will not delay. Now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. Can we say amen to the word of God? Tayo po'y malaya na makaupo. Hallelujah. At ating mahal na pastor ay hindi natin kapili ngayon, ano? Sasama natin sa prayer. Ang ating mahal na pastor marahil ay meron siyang pinagdadaanan din sa kanyang pisikal na pangatawan at wala tayong ibang malalapitan para lubos tayong puspusin ng ating pangangailangan kundi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. At inyo rin pong isama sa inyong prayer ang inyong lingkod habang tayo ay naririto sa bahaging ito ng ating gawain sa pakikinig ng kanyang mga salita. Mula kagabi hanggang ngayon ay wala pang 2 oras ang aking tulog, kaya kailangan ko ang inyong dalangin upang ang kalakasan ng Panginoon ay sumain yung lingkod. At nung Lunes, nagpasimula ng unang araw ng klase ng aming anak, kaya dagdag na mga responsibilidad at mga accountability na kinakailangang gampanan. Hindi pa kasama riyan ang mga pagtatrabaho, ang mga responsibilidad sa maraming mga bagay, at sa ganitong mga kalagayan sa buhay ay talagang kinakailangan natin ang maraming mga pagtitiis. Amen? Hallelujah. At salamat sa mga biyaya ng Panginoon, mga katugunan sa dalangin. Mainam yung humaharap tayo sa presensya ng Diyos na ang ating mga puso ay nagagalak dahil ang Diyos natin ay tumutugon sa ating mga dalangin. Sino rito mga tinugunan ng Panginoon at naghihintay pa ng tugon ng Panginoon? Amen. Let us all be patient dahil ang Diyos naman natin ay tapat sa kanyang mga pangako. Hallelujah. So, sama nyo sa prayer ang inyong munting lingkod sapagkat ang Diyos ang aking inaasahan din na tutulong sa akin physically sa oras na ito.
Hallelujah. So sa ating paksang pag-uusapan, binasa natin ang mga napakainam na mga talata dito sa Hebrews chapter 10. Hallelujah. At gusto kong kuhanin ang ating paksa dito sa salitang nabanggit sa verse 37. For yet a little while, and he that shall come will come. Kilala nyo ba yung nangakong paparito, na talagang paparito? At nananabik na ba tayo sa kanya? Siya na paparito ay talagang darating. Yan ang sinisigurado ng salitang ating binabasa ngayon. At ang napakagandang kasunod nito, ang sabi rito, and will not delay. Will not tarry. So, ibig sabihin mga kapatid, sigurado ang ating paghihintay, garantisadong may darating at hindi masasayang ang ating mga pagpapagal sa paghihintay sa Panginoon. Are you fully convinced? At sapagkat fully convinced ba tayo, sobrang natutuwa ka ba sa gabing ito dahil siguradong sigurado ang salitang ito na ating narinig at nababasa ngayon. And this is such a great comfort in our souls sapagkat ang makaka-relate lamang sa talatang ito na nabasa natin ay sinulat ni Apostol Pablo by the inspiration of the Holy Spirit ay walang iba kundi sila na dumaranas ng mga mulit-muli ng mga tiisin dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Diba sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, kung ikaw ay nagtitiis, nagsasuffer, dahilan sa paggawa ng mabuti, alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, dagdagan mo pa ang iyong pagtitiis. Pero kung nagsasuffer ka as an evildoer, hallelujah, yun ang hindi magandang suffering, hindi magandang tiisin. For you are suffering the consequences of evil doing. Pero kung tayo ay nasa marami mga tiisin dahil sa mga pangako ng ating Panginoon, dahilan sa kanyang pangalan, gumagawa ka ng mabuti. So merong mabuting tiisin, merong hindi mabuting tiisin. Kaya ang ating paksang pag-uusapan sa gabing ito ay papamagatan natin ang napakahabang pamagat at tawagin natin itong delay. So, yun po yung ating pamagat. Delay. Isang salita lang. So, bagaman maiksi at isang salita lang ang ating pamagat sa gabing ito ng ating pag-uusapan, I pray at aking isinasamo sa bawat isa na haba-habaan natin ang ating patience. Amen? Na mga kapatid, ang salitang delay, maaring sa view ng isang mananampalataya, sa perspektibo natin bilang mga bride ni Kristo, bilang mga mananampalataya na may takot sa Diyos, ang realidad o ang karanasan ng delay, maaring ito'y maging tagumpay mo o maging failure mo. Sino mang nasa ilalim ng karanasan na naantala ka, anuman yung ginagawa mo, anuman yung pinagplanuhan mo, anuman yung mga bagay na dinesire ng iyong puso, whether dinalangin mo yan o hindi, yung salitang delay, pag yan ay nararanasan mo, when that's being translated in your experience, hallelujah, as dear children of God, possible na yan ay mag-create sa'yo ng higit na kagalakan o higit na kalumbayan. Now, paano nangyayari ang ganito mga bagay, mga kapatid? So, tayo bilang mga mananampalataya, hindi na sa atin lingid ang katotohanan kung ano ang purpose ng Diyos, kung bakit siya ay naglikha ng tinatawag na time. Amen? Nagpapasalamat ba kayo na meron tayo, nilagyan tayo ng Panginoon ng elemento na tinatawag na time? It's a privilege that God has given to every one of us. And time is a great tool for the Lord para i-prove ang ating
pagiging faithful sa Kanya. That's how precious time is. Hallelujah. Sa pamamagitan ng panahon, mga kapatid, ay madedefine natin yung salitang delay. Di ba? Kapag meron tayong mga appointment, nag-set tayo ng alas 10 ng meeting, nag-set tayo ng alas 3 na may kausap tayo, may katagpo tayo. At kapag na-delay lang ng kaunti, ay dito na papasok yung sinasabi kong pwede itong mauwi sa failure or sa pagtatagumpay. Dahil ang konting delay lang sa panahon, mga kapatid, ay pwedeng mag-create ng isang damdamin sa puso't kaluluwa ng isang tao para siya'y gumawa ng anumang mga aksyon na pwedeng maging positibo o pwedeng maging negatibo, lalong-lalo na sa mga taong nakapaligid at nakakasaksi sa kanya. Di ba? How would you feel kapag ikaw ay, di ba, ang mga kapatid natin ay kagagaling lang sa Kabadbaran? How would you feel kapag ang flight mo ay alas 3 ng madaling araw tapos na-delay? Sa halip na 3 ang lipad mo ay alas 4 ka na nakalipad. Di ba? Sometimes yung pakiramdam mo ay nadidismaya ka, naiinip ka. At yung karanasan mo na naiinip ka, marami nang pwedeng maging bunga ito sa buhay mo. Konting pagkakataon lang, konting karanasan lang na ang delay ay magkukos sa tao para mainip, pwede na itong magbunga ng mga bagay na hindi mabuti sa kanya. Hallelujah! So yan yung salitang delay. Laging merong elemento yan na tinatawag na time. Hallelujah! Pag pinag-uusapan naman natin ang banal na kasulatan, mga kapatid, ang salitang delay ay mamaya mababasa natin sa ilan pang mga talata, ilan pang mga illustration na ipapakita ko sa inyo sa tulong ng ating Panginoon. Sa banal na kasulatan, mga kapatid, at iniisip ko na ito yung isang bagay na pwede natin makitang problema bilang mga tao. Dahil kadalasan ng isang tao, nakakaranas siya na mainip kapag na-delay ang mga bagay, hindi natupad ang mga bagay alinsunod sa kanyang itinakda. Ang problema rito, mga kapatid, ang damdamin ng tao na naiinip, nadidismaya dahil sa na-delay ang mga pagpaplano, ay base sa sariling pagpaplano niya kung paano niya ginamit at itinakda ang panahon. Di ba? Katulad ng sinasabi ko kanina, kapag tayo ay nag-set ng mga oras, may kausap tayo, may ka-meeting tayo, may ka-appointment tayo, at pag na-delay lang ng konti, hallelujah, ang ating kausap, makakaramdam na tayo ng sobrang inip dahil ikaw ang nagtakda ng oras na yon sa sarili mo. And you're trying your best para mag-abide sa oras na iyong itinakda at inyong pinagkasunduan. Pero paano kaya natin dadalhin ang damdamin na ito, mga kapatid, pag pinag-uusapan na ang pagparito ng Panginoon? Kung sa mga pagkakataon na definite ang panahon na itatakda natin ang mga oras ng ating mga appointments at nakakaranas na tayo ng pagiging impatient, how much more sa pagparito ng Panginoon? Sino ang nakakaalam kung anong buwan, anong taon, at anong oras darating ang Panginoon? Andyan ba kayo, mga kapatid? Hallelujah! Kaya binasa natin dito, mga kapatid, sa verse 36, "For you have need of patience." Kailangan natin ng pagpapasensya, pagtitiis, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. So ngayon, alam natin kung ano ang bunga ng mga pagtitiis. Ang bunga ng mga pagtitiis ay pagtanggap ng mga pangako. Hindi pangako ng tao, kundi pangako ng ating Panginoon. At pwede nating tanungin sa gabing ito, dahil lang
ipinapakita ko sa inyo yung comparison kung paano nagde-deal ang tao sa time at kung paano nagde-deal ang Diyos sa time. Ang problema, when man deals with his privileged time, he knows what time it is. Pero kapag ang Diyos na ang pinag-uusapan natin tungkol sa mga plano niya, when God deals according to His own time, we do not know when it should be. Hindi natin alam kung kailan ito magmamaterialize. Hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. So dito pa lang ay laliman natin ang ating discernment sa ating pag-uusapang paksa dahil sa dami ng mga nangyayari ng mga bagay sa lupang ito, sa mundong ito ay we should be more discerning kung anong oras na tayo ngayon. At alam ninyo ang epekto ng mga delay. Pagka ang isang anak ng Diyos ay nakaramdam na parang nade-delay na ang panahon, malaking damage ang pwedeng maging effect niyan sa isang mananampalataya na naghihintay sa pagparito ng ating Panginoon. Hallelujah! Lalo na't sa banal na kasulatan, mababasa natin kahit ang sanlibutan ito ay pwedeng gamitin ng ating Panginoon para subukin ang ating mga puso't kaluluwa sa paghihintay sa Panginoon. Basahin nga muna natin dito sa 2 Peter chapter 3 verse 3. Sabi rito, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers. So maraming mga magsisiparitong mga manunuya na may mga pagtuya. Walking after their own lust. And saying, where is the promise of His coming? Nararanasan nyo ba yan sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga sinesira ng mga kaibigan, mga mahal sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa pinapahintulot ng Diyos na makinig tungkol sa patutuo na ating tinanggap sa kabutihan ng Panginoon. Of course, nararanasan natin yan at ang bunga niyan ay mga persecution sa mga anak ng Diyos. Hallelujah! Habang nagbubunga ito ng persecution, nagbubunga ng mga pagtitiis, at nagbubunga ng maraming mga karanasan para tumibay tayo sa pananampalataya. Amen? Kaya nga sabi rito, knowing this first, kinukondisyon ng iglesia, bago ka pa man makaramdam ng inip, bago ka pa man makaramdam ng inis, bago ka pa man makaramdam ng dismaya, kinukondisyon ka na ng salita ng Diyos na knowing this first. In other words, we should have an anticipation na hindi sa lahat ng panahon laging maganda ang sikat ng araw. Hindi sa lahat ng panahon laging maganda ang mangyayari sa iyo sa araw na bukas. You should not dwell according to that kind of thinking. Not every day you'll be happy. Not every day you'll be fulfilled. There will come a time na ang emotion mo hindi mo maintindihan dahil sa mga problema, dahil sa mga kabigatan, dahil sa mga bagay na umiinis sa ating pananampalataya. Di ba, nabanggit ng ating mga ngaral last Sunday, ating mahal na elder, very uncertain ang panahong ating kinabubuhayan. That's the reason why the lives of humanity is very uncertain then. Walang katiyakan. Ang katiyakan lang natin ay kung tayo'y nasa Panginoon. Amen? Hallelujah. So knowing this first, nasa huling mga araw at nasa huling mga araw na po tayo, we're already at the last days. At ang sabi ng prophet, we are at the end of the end times. Walking after their own lust, saying, where is the promise of His coming? So you see, yung mga manunuya na ito, yung mga persecutor na ito, aalugin, yayanigin ng kanilang mga panunuya ang inyong paghihintay sa napakalapit ng pagparito ng Panginoon. Susubukin ng Espiritu ng sanlibutan ito ang ating mga patience kung talagang faithful tayong naghihintay sa pangako ng Panginoon na pagparito. That is why kahit ang panahon ay maganda dahil ito ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin, pero pwede itong gamitin ng kaaway para ibagsak ka. That is why, habang ang panahon ay palapit na ng palapit sa pagtatapos,
Sabi pa ng prophet, di ba, nasa huling mga araw na tayo na ang time ay nagbe-blend sa eternity. Yung blending ng time at ng eternity, you should discern that already. At kapag na-discern mo ang blending ng time and eternity, something is no longer as normal as before. Something supernatural is already in place. You should discern that. Dapat nararamdaman at nararanasan mo yan. Hallelujah. The blending of time and eternity ay walang pupuntahan kundi ang translation ng ating mga katawang may kabulukan into a glorified condition. Hallelujah. Kaya, ang sabi ng mga manunuya, nasa na yung pangako ng pagparito ng inyong Panginoon? O kita mo na. Nung una kitang makilala ka, katatawagin ka pang amiga, amigo. Amigo, amiga. Nung una tayong magkakilala, nandyan ka na sa pananampalatayang yan. Sabi mo, malapit na ang Panginoon. Hanggang ngayon, sinasabi mo, malapit ng Panginoon, 30 years na tayong hindi nagkita, ngayon na lang tayo nagkita, yan pa rin sinasabi mo. Nasaan na yung nangakong paparito ang inyong Diyos? Di ba? Sometimes you will feel offended dahil sa mga manunuya. Pero doon nga tayo tinuturuan ng Panginoon na huwag tayong magpadala ng ating mga emotion. Where is the promise of His coming? It will be everywhere, mga kapatid. At ang pinaka-fearful thing na pwedeng maranasan ng isang mananampalataya, pagka sa kanyang sarili na mismo dumating at isipin niya, mukha ngang nadidelay na ang pangako ng Panginoon. Watch for that spirit, mga kapatid. Bantayan ninyo ang espiritu na yan, dahil pag dumating ang pagkakataon na yan na pinahintulutan natin ng espiritu, magbigay ng kaisipan sa iyo, na tila yata hindi na totoo ang pagparito ng Panginoon, yan na ang simula ng maraming pagbabago sa buhay mo. Ang mga plano mo ay hindi na magiging ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga gawin mo, ang mga pananalita mo, the way you think will totally change. Kapag pumasok ang espiritu na yan, babaguhin nito ang mga pangako ng Diyos na unang-una ay naging confession mo. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Hebrews, di ba? Ingatan ninyo ng maigi ang profession na yan ng pananampalataya na inyong tinanggap. Ingatan ninyo ng maigi. Huwag ninyong hayaang makahulagpos. At ang oras ay napakahalaga, mga kapatid. Where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, namatay na sila Abraham, namatay na mga propeta, namatay na mga apostol. All things continue as they were from the beginning of the creation. Ganun pa rin naman ang sitwasyon. Mas gumaganda pa nga ang buhay ngayon dahil noon ang panahon, puro kubo. Ngayon, puro building na. Ang dami ng mga pasyalan. Dati putikan at maalikabok ang mga kalsada, ang mga daan. Ngayon, gawa na sa ginto. Exaggerated, ano? Ang ganda ng mga kalsada, ang ganda ng mga lansangan. O buti pa yung komunidad, nag-i-improve. Pero ikaw na nagsabing malapit ng Panginoon hanggang ngayon, ganon pa rin ang sinasabi mo. Wala namang pagbabago. Tapos ikaw ngayon mapapaisip po nga, no? Parang dinadaya na lang ako ni pastor at saka ng mga elder, Lagi na lang, every Sunday na lang, every Wednesday, pati yung youth leader sa church na yan, lagi na lang sinasabi, pag Friday, malapit na ang Panginoon. Abay, wala na si Pastor Franco, wala na si Nanay Dinday, wala na ang si Brother Hill, Brother Micah, wala na. Sino yung huling kinuha? Si Tatay Siling, wala na. Tapos iniisip mo, mukhang ako nasusunod, Wala na yung mga unang mga pinangaralan na malapit ng Panginoon. Si Nanay Lily umuwi na ng Kabikulan. Sila Ate May, sila Nanay Virgie, pauwi na rin ng Mindanao. What is happening? Minsan nasa sulok ka na lang. Parang nakakalungkot yung mga nangyayari.
Hindi natin nahinuha nang tayo mga bata pa sa paglilingkod sa Panginoon, we might not have thought of it. Maaaring hindi natin inisip na darating pa palang panahon na si Pastor Franco kukunin ng Panginoon. Darating pa palang panahon na magsisitanda ang mga unang mga tumanggap ng mensahe sa dakong ito. Hindi natin marahil naisip na ang mga kabataang ito ay magsisilakihan pa at magagamit ngayon sa ministry. We might not have thought of it the past 10, 20, or 30 years na magsimula ang biyaya ng Diyos sa dakong ito. At kapag narito na tayo sa ganong kaisipan, sometimes pag iniisip natin, parang nakakalungkot. Di ba? Hindi natin maproseso, hindi natin ma-digest ang mga pangyayaring ito. Kahit ako ay 2 taon na lang, magka-40 na rin si Sir Des. At isang bagay ang aking na-realize habang tumatanda tayo bilang mga mananampalataya, napakahalaga pala na ikaw ay talagang gumulang, umunlad, lumago sa karunungan ng Diyos. Hallelujah. Maraming mga opportunities, maraming mga pagpaplanong pwedeng ma-encounter mo while you age. And it's a matter of choices. It's a matter of using your time and opportunity to do the will of God or to put away yourselves far from the will of God. Lagi kang naroon sa ganong kalagayan. Pero sa mga pinalalago ng Panginoon spiritually, natututunan natin sabihin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos lang may hawak ng bukas natin, mga kapatid. Ang Diyos lang ang may alam ng ating kinabukasan. Hallelujah. For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Wala naman pinag-iba. Wala naman pinagbago. Buti pa nga yung mga tao, dati brown lang, itim yung kulay ng buhok, ngayon may color blue na, may dilaw na, may pink na, may violet na. Di ba? Ang dami ng mga improvements sa sanlibutan ngayon. Naghihintay pa rin kayo sa Panginoon na hanggang ngayon ay ang turo sa inyo ay manatili kayo sa pananampalataya. Etong sanlibutan naman, colorful na yung mga buhok nila, talagang ibang-iba na. Pero hindi natin matatakasan ng katotohanan kahit anong improvement ng sanlibutan ito, kung gaano kaganda ito madatnan sa araw ng rapture, ganun kaganda ang wawasakin sa paglilinis ng Diyos sa lupang ito. What a great disappointment na nagpagal ka, pinahusay mo ng maigi lahat ng mga bagay na mayroon ka sa iyong kamay, then suddenly, boom! God will pull these things down and so destroyed. Ang sakit nun, ano? Pagkatapos mong pagpagalan ng lahat ng mga bagay na ito at pinagpala ka ng Diyos na matamo mo yan. You should celebrate kung ano yung pagpapagal mo, maging masaya ka dyan. Ang problema nga lang, hanggang dito lang sa lupa yan. Narinig natin sa nakalipas na Joint Fellowship ang kaibahan ng salitang happiness sa joy. Ang happiness ay nakadepende sa mga bagay na nasa paligid mo. Kung maganda ang sikat ng araw, happy ka. Pag maulan, di ka na happy. Pero yung joy, ang sabi ng John chapter 15, pagka nakakapit ka sa sanga o sa puno, hallelujah, at mananatili ka sa puno, ikaw na sanga na ikinapit lang, yung kagalakan, the joy na mayroon ng Panginoon ay hindi na maaalis sa iyo. Kaya kahit anong mga pagbabago ng panahon sa ating panahon, nananatili ka pa rin mapagpasalamat. Hindi ka naman pwedeng magpasalamat sa mabuti o hindi mabuti kung hindi ka nasa estado ng kagalakan. If you're not in the state of joy, of gladness, you will never thank God in all things. Ang gratitude ay nakadepende sa isang pusong masaya. At kung laging masaya ka dahil may masaya na nasa kalooban mo, how can you be ungrateful in your life? Lagi kang magiging mapagpasalamat. May mga napanood ako mga video clip habang binobomba ng Iran ang Israel. 'Di ba? Ang mga major cities, mga major places sa Israel,
sa Tel Aviv, sa bandang northern Israel, at dito sa south, sa Jerusalem, ay binomba nila. Napakarami mga missile ang pinaulan, mga drones at mga missiles. At hindi lahat na-intercept ng, Iron Dome. Hindi lahat na-intercept ng Iron Dome ng Israel. Hallelujah. At habang binobomba ang Israel, may mga taong galit sa Israel na party-party sila, inuman, sayawan, parang New Year na nagpuputukan ang saya ng mga tao. May pag-slice pa ng cake, may pag-cheers pa habang nagiinuman. Tuwang-tuwa sila na nasa kasakunaan ng Israel. Hallelujah! At ganyan ang espiritu ng sanlibutan ito. At ang napakatapang ng Prime Minister ng Iran, hinamon pati ang Inglaterra, hinamon, ang US, hinamon. Tapos hihingi rin ng tulong sa Qatar at isa pang bansa para sa peace talk. Kaaway nila Israel na gusto makipagbati sa Amerika, dapat doon sa Israel sila makipag-ayos. Hallelujah! So, marami ng mga nangyayari sa ating panahon at mapapaisip ka na lang, where is the promise of His coming? Pero sa mga anak ng Diyos, lalo pa nating naiintindihan, napakalapit na talaga ng panahon. Amen? Everything has started from the pandemic. Ang dami mga delay, ano? Pero sa lahat ng mga naranasan natin marahil, sa lahat ng mga delay, yung mga maraming utang dyan, yung maraming mga bayarin dyan, nung nagka-pandemic, delay yung paniningila. Very unusual. Usually, yung delay yung bayad mo. Pero nung nagkaroon ng pandemic, yung delay yung mga naniningil. And that was for our advantage. Sometimes yung mga delay na yon na pinahintulot ng Diyos ay nakatulong sa mga anak ng Diyos. At sino ang may control ng lahat ng mga delay na yan? Yung may gawa ng time. Yung founder ng time, the originator of time, He's the one who controls all these delays. Kaya nga pinag-uusapan natin yung delay. It can be your failure, it can be your victory. Pagka ikaw na mismo ang nakaramdam sa sarili mo ng ganitong epekto ng mga delays na nagaganap sa buhay mo, hallelujah, yan ay yung sinasabi ng prophet na wala kang matinding kaaway kundi yung sarili mo rin. Magbabasa pa tayo ng ilang mga talata. Sinabi ko sa inyo kanina mga kapatid na ang nagiging problema ngayon dito dahil hindi natin alam kung kailan magte-take place ang plano ng Diyos. Diba? Pero hindi tayo natutuwa sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Imagine, after pandemic, nagkaroon ng ilan sa mga naaalala natin, di ba, ng mga pangyayari. Ang California, for the very first time in the history, ay nagkaroon ng malawakan at matinding wildfire. Ngayon lang nangyari yan, after pandemic. At marami pang mga sumunod na mga pangyayari. Nagaganap na ang Matthew chapter 24. Na sa mga diverse places ay magkakaroon ng mga earthquakes, mga pestilences, mga famines, lahat ng yan. Maybe ay hindi natin nararamdaman or maybe hindi natin pinapansin dahil siguro hindi naman tayo apektado. Pero dapat tayong maging discerning sa mga nangyayari sa ating panahon. Hindi tayo nagigipit sa biyaya ng Diyos ay nandiyan ang provision niya. Hindi dahil sa okay lang tayo rito ay hindi tayo makikialam. We should pray sapagkat tayo ay mga asin ng sanlibutan ito. May mga kamag-anak, may mga mahal tayo sa buhay na nangangailangan din ng kaligtasan na kagaya ng ating tinanggap. At kung magiging easy-go-lucky ang ating mga espiritu, we will not, hallelujah, display that kind of sincerity and love for them na makatanggap din sila ng kaligtasan. Dahil may mga kapatiran tayo rito, mga sister, mga asawang babae na mga husband ay mga unbeliever pa. Mga tsuhin at tsahin ng mga unbeliever pa. Mga pinsanin, mga kapatid ng mga unbeliever pa.
Marami tayong mga dapat gawin habang naghihintay sa pagparito ng Panginoon. Hindi tayo lumitaw sa ibabaw ng lupa para mag-focus sa lahat ng mga bagay na ikinakasagana natin. For in fact, ang mga ikinakasagana ng mga anak ng Diyos, may purpose ang Diyos dyan. You should discern the purpose of God. Hindi ka dapat humiwalay sa purpose ng Diyos. Sapagkat mararamdaman mo talaga na very attached ka sa mga material things kapag malayo ka sa Diyos. Naintindihan po ba natin? Where's the promise of His coming? For this they willingly are ignorant of, but that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water. Oh, meron pa silang mga explanation. Nandyan pa rin yung bahagi ng tubig, ganun pa rin sila. Kung paano nilikha ang langit, ganun pa rin sila. Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto the fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. But beloved, sino rito ang mga minamahal ng ating Panginoon? Sino rito mga beloved? Hallelujah, mga beloved na hindi karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, but we are beloved of God. Hallelujah. Not because of what we can do, not because of what we have, but because of who you are in the plan of God before the foundation of the world. Beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Sa ganitong pananalita na sinasabi ng banal na kasulatan, kinukondisyon tayo para hindi natin maramdaman na ang panunukso ng dyablo, nadidelay na yata ang Panginoon. Yung iba naman nagmamadali dahil ang daming problema. Lord, sunod-sunod yung problema ko, sana dumating ka na. So sana hindi tayo ganun, mga kapatid, na para baga ang pagparito ng Panginoon ay ang solusyon lang para sa kagapitan mo, problema mo sa buhay. No, wala tayong ganong mindset, mga kapatid. Kung gustong-gusto nating makasama sa rapture, ito'y dahil sa mahal na mahal natin ang Panginoon na nagligtas sa atin, nag-redeem, nagtubos sa ating mga kaluluwang wala ng pag-asa. There's no other reason but to meet the lover of your soul. Amen? Not because wala nang kagamutan yung karamdaman mo. Not because hindi ka na makabayad ng utang na para bagang yung mag-asawang nabalita noon na nagbigti na lang sila dahil hindi na makayanan ng problema. Pero kayo mga anak ng Diyos, kahit pareho yung problema nyo dun sa mga nagbibigti, nakakayanan ninyo dahil sa biyaya ng Diyos. Tapat siya na nangakot hindi magkukulang kung sasampalataya ka lamang. Hallelujah! Be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Tingnan ninyo verse 9. The Lord is not slack concerning His promise. Can we say amen? Amen. Nangako siyang paparito, hindi po tatamarin ang Diyos na pumarito. Ano ba yan? 20 years ago, sipag-sipag mag-amen, ang sipag-sipag mag-hallelujah. Ano nangyari? Hindi na marinig sa iglesia. Tinatamad na akong tuparin yung pangako ko. Ganun ba ang Diyos? Of course, hindi ganun ang Diyos. Sa halip, ang Diyos natin ay mapagpahinuhod. Hanggat tayo ay hindi nakaka-realize ng ating mga pagkukulang, hindi nakaka-realize ng ating mga kakulangan, mapagpahinuhod ang Diyos. And of course, habang nagpapahinuhod ang ating Panginoon, tinuturuan ka rin niya ng, hallelujah, ng leksyon para makita natin na mayroon ng pag-akay na ginagawa ang Diyos. Hallelujah. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness. So yun yung bahagi ng mga manunuya. Kung sa iba, hallelujah, ang ating Panginoon ay makupad, pero sa atin, tutuparin niya ang kanyang mga pangako. But is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.
So kapag may mga pagkukulang tayo sa ating Panginoon, dahil ikaw ay hirang, hinihintay ka lang ng Panginoon na ma-realize mo and come into repentance. When we say repent, hallelujah, hindi ka na bumabalik sa dati mong mga gawi. When you say repent, iniiwanan mo na yung dating kalagayan ng buhay mo na hindi consistent sa pagmamahal sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. So, yan ang panahon na ating kinabubuhayan. Ang espiritu ng sanlibutan ito ay pwedeng maging instrumento para ang ating mga pagtitiis ay sirain ng kaaway. Pero, ang sabi ng banal na kasulatan, yung madadaya lang, ay yung mga talaga nakatalaga sa pagkadaya. Pero mga hirang, kung maaari, at alam nyo yung salitang kung maaari, yun yung panahon na may mga manunuya. Susubukin nila na dayain ang mga hirang ng Diyos. Pero kung maaari lang, hindi nga maaari eh. Nagpapasalamat ba kayo sa Panginoon? Hindi nga maaari na kayo ay madaya ng espiritu ng sanlibutan ito. Yes, dadaan ka sa season ng kung maaari. Diyan mo mararanasan ang mga conflict sa spiritual life mo, yung mga doubts sa spiritual life mo, yung mga bagay na panghihina at panlalamig, diyan sa season ng kung maaari. Pero hindi nga maaaring manatili ka riyan. Ikaw ay tutulungan ng Diyos. He will set a standard para magtagumpay ka sa mga season ng kung maaari na pinapahintulot niya sa buhay mo. But the mere fact is, hindi talaga maaari dahil hirang ka ng Diyos. Hallelujah! What a great blessing of God na wala tayong karapatan sa kanyang mga pangako, pero narito tayo tinawag na minamahal. We are called beloved of God. Hallelujah! Sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat, ano naman ang ating nikatiting na karapatan para tawagin siyang ating Ama sa langit? Wala. Pero salamat na lang. Siya ang may panukala. Natatawagin kong bayan ang hindi ko bayan. Tatawagin kong anak ang hindi ko anak. But would you believe hindi ka anak? Anak ka! Ipinapakita lang ng Diyos yung sitwasyon mo na imposible. Kahit imposible nang ikaw ay mabuhay sa katwiran, wala pa ring imposible sa Diyos. Basta ikaw ay hirang at predestinado before the foundation of the world. Amen! Diyan natin makikita kung gaanong kawalang imposible sa Diyos kung sasampalataya ka lang. At kanina ay binabanggit natin ang problema sa tao dahil hindi alam ng tao kung kailan mamaterialize ang mga plano ng Diyos. Kahit dito sa Matthew chapter 24 ay ating mababasa dito sa verse 36, sabi rito, "But of the day and the hour, no man, no, not the angels of heaven, but my Father only." So walang nakakaalam ng araw at oras, kahit ang mga anghel. Hallelujah. Walang sino man tao, kundi ang Ama lamang. Kung siya lang ang nakakaalam, we have the discernment dahil siya yung may likha ng oras at panahon. He knows what awaits for the children of God. Hallelujah! Sa mga darating na mga araw. Alam ng Diyos ang mga buhay natin. Hallelujah! At kung nariyan siya sa iyo, sa pamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo, siya na nakakaalam ng araw at oras, anytime ay ipapahayag yan sa atin ng Panginoon. Did you see the advantage na ikaw ay nasa Panginoon? Kaya kapag ang Panginoon ay nabubuhay na sa iyo sa pamagitan ng Kanyang Espiritu, your life will be certain. Despite the uncertainties of this world, children of God, your lives will become as certain as the rising of the sun and the coming of the Lord. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking. Wala namang masamang uminom at kumain. Wag lang mag-inuman. Ibang usapin na yon. Ang masama sa kakakain at kakainom, nakakalimutan ng Panginoon. Nai-enjoy niya na lang yung mga bagay na nasa harapan niya.
Marrying and giving in marriage. Ito naman, may mga young people naman mula na nagkaroon ng mga nobyo at nobya, ang buhay nila ay umikot na lang sa ganung kalagayan na ang Diyos nila ay every Sunday at Wednesday na lang. Brother Cholo, nakikialam ka na naman. I hope ang mga pumapasok sa ganitong relasyon, isama natin sa ating mundo ang lahat ng mga kabutihan ng Panginoon. Huwag natin sasuluhin. Hanggat maaari ay maging bukas pa rin tayo sa lahat ng mga kapatid. At hindi yun laging siya na lang lagi. Ikaw na lang lagi. Hindi lang makamaya ni sister tatampo na. O bukas pa magbabati o sa sanglinggo pa magbabati. Di ba? Huwag natin hayaan ang mga ganitong relationship na ipinagkakaloob ng Diyos ay maging curse. Dapat yan maging blessing. Dapat yan ay maging pakinabang sa ikatitibay ng lahat ng nakakasaksi. Hallelujah! At makilala ng mga kalalakihan at ng mga kababaihan kung ano ang kanilang dapat ingatan at ng kanilang posisyon sa harapan ng ating Panginoon. Nothing to be ashamed. Amen? Rightly dividing the word of truth na dapat nasa puso ng ating mga kabataan. So, sabi rito, marrying and giving in marriage until the day that Noah entered into the ark. So, yun yung problema. Kain ng kain, inom ng inom, pakasal dito. Hindi na namalayan, bumuhos na pala, malakas na ulan, nakikitil sa buong nilikha ng Diyos sa mga panahon nito ng kanyang propeta na si Noah. And knew not until the flood came and took them all away. So shall also the coming of the Son of Man be. So you see, unpredictable sa mga taga-sanlibutan ang pagparito ng ating Panginoon. Pero napansin niyo ba ang banal na kasulatan? Merong kapahamakan kasabay ng pagparito ng anak ng tao sa mga taong naging ignorante sa kalooban ng Diyos. That's why, ang sabi ng banal na kasulatan, let us not become ignorant of this thing. Huwag tayong maging ignorante, mga kapatid. Na kapag ka ikaw ay pinapaalalahanan na ng Panginoon, pakinggan mo. Give your soul a chance to listen. Hindi mo papansinin dahil naliligayahan ka sa ginagawa mo at na i-enjoy mo marami mga bagay sa mundong ito, hindi mo pinapansin. Pansinin mo ang mga pangungusap ng Diyos. Yan ay para sa iyong kaluluwa. Hindi man sabi ng banal na kasulatan, work out your own salvation. Madaling maligtas, sumampalataya ka lang, pero ang mapanatili ang kaligtasan, that's the most challenging part of your Christian life. Dahil susubukin ka sa iyong confession pagka nasa loob ka lang ng bahay, nasa mga trabaho ka, nasa school ka, mga kabataan, saan dako ka man naroroon, your confession of your love for God will be tested. Hallelujah. Kaya sabi rito sa pagpapatuloy, ilaktaw na natin yung setting ng rapture kung paanong inilarawan sa verse 40 hanggang sa verse 41 na merong dalawang ganito ganyan, isa mawawala, isa maiwan. Sana hindi tayo doon sa maiiwan. Kundi talaga i-desire natin na makasama tayo sa pagparito ng ating Panginoon sa pagsalubong sa alapaap. Maging desire nyo yan. Amen? Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, brother, look up, your redemption draweth nigh. Pero ang problema, mga tao ngayon, ang mga tao, lalo na mga kabataan, they're always looking down. Bakit? Lagi na lang nasa tablet, lagi na lang nasa cellphone. They're always looking down rather than looking up for the redemption. That's the season that we are prompted in this last generation, mga kapatid. Ang mga improvements sa sanlibutan ito ay nag-cause sa tao para maging stagnant ang kanilang mga spiritual life. Pero hindi tayo ukol sa mga gayon, mga kapatid. Salamat, ang Diyos ay laging nagpapaalala sa atin na huwag natin kalimutan na ating itrim ang ating lamps.
Kaya nga, nasa panahon na tayo, nasa season tayo na dapat natin laging nililinisan ang ating mga lampara na laging naglalagablab ang apoy. At hindi lang naglalagablab ang apoy, tiyakin mo na mayroon kang supply ng langis. At kung may supply ka ng langis, that meant hindi ka malayo sa Diyos. You're right beside of your God. Pinapahalagahan mo lagi ang Diyos sa lahat ng mga bagay na iyong pinagpapasyahan. Sa verse 42, watch therefore. Ayan na naman yung salitang watch. Watch therefore. For you know not what hour your Lord do come. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina, pinag-usapan natin yung karanasan ng salitang delay. Kung ikaw na nagtakda ng oras, ay nakakaranas ka ng mga epekto ng mga nade-delay ng mga oras, dahil alam mo yung oras na tinakda, how much more kapag ka yung oras ay hindi mo alam, and yet nakakaramdam ka na delay na ang lahat. Mukhang delay na ang pagparito ng Panginoon. Yan na ang pinaka evil feelings na pwedeng maramdaman mo bilang isang mananampalataya na magpapadala sa mga manunuya sa ating panahon. Tingnan ninyo. But know this. Ayan na naman yung salitang know this. Kaya nga ang stature of a perfect man, hindi pwedeng, hindi kasama yung idinadagdag na knowledge Amen? Puntahan nga muna natin saglit yung Psalm chapter 87. Iwanan muna natin saglit ang Matthew chapter 24. Sabi rito sa Psalm chapter 87, verse 1. His foundation is in the holy mountains. So sino to? The daughters of Zion. Sino yung daughters of Zion? The bride of Jesus Christ. Ang inyong pundasyon daw, ang ating pundasyon, hallelujah, mga kabataan, alam niyo yung foundation, no? Kaya may mga nakatayong building dahil sa pundasyon. Kaya may mga nakatayong bahay dahil sa pundasyon. Kaya may nakatayong Kristiyano, mananampalataya, bride ni Kristo dahil may pundasyon ka. Ang problema rito, anong pundasyon mayroon ka? Saang pundasyon ka nakatayo? Kasi may pundasyon ng Catholic, may pundasyon ng pananampalataya ng Baptist, ng Methodist, ng Saksi ni Jehovah. Ang dami mga pundasyon ngayon. Pero iisa lang ang matibay na pundasyon na sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 15 kay Pedro, upon this rock, I will build my church. Bato ang pundasyon na ating kinatatayuan. At dahil bato ang ating pundasyon na kinatatayuan, ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, even the gates of hell shall not prevail against it. Dahil matibay ang pundasyon. Hindi tayo itinayo sa buhanginan. Hindi tayo itinayo sa putikan. Tinayo tayo sa matibay na bato. And the rock is the rock of revelation. And the rock of revelation is no other than the Lord Jesus Christ. He's your foundation. He's the rock of ages. He's the rock of revelation. Hallelujah. His foundation is in the holy mountains. Mga bundok, mga mountains na itinayo dahil sa composition niyang matitigas na bato. Kaso lang yung mga bundok ngayon, kalbo na dahil kinakwari Doon kinukuha ang mga graba na pinagtatayo ng mga bahay ngayon, kaya yung mga bundok humihina. Salamat na lamang, hindi literal na bundok ang tinutukoy dito na pundasyon ng mga anak ng Diyos. Because the holy mountains is no other than God Himself. The author and finisher of our faith, which is the Lord Jesus Christ. The Lord loves the gates of Zion. Tayo ang mga pintuan ng Sion. Amen? More than all the dwellings of Jacob. Glorious things are spoken to you, O city of God. Nagagalak ba kayo? Mga maluluwalhating bagay ang ipinangusap ng Diyos sa huling mga araw na ito. That's why salamat sa biyaya ng Diyos na tayo ay nakalakip na tumanggap na makarinig ng patutuo ng mensaheng ito sa huling araw. Salamat, may propeta na ginamit ang Diyos. Because without the prophet, hallelujah,
sa panahong ating kinabubuhayan, papaano tayo ng mga nasa huling panahon ng Laodicea. Pero salamat, hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang pamamaraan. Laging gumagamit siya ng propeta para ingatan ang kanyang mga hirang. Amen? That's why you are the beloved of God. Glorious things are spoken of you, O city of God. I will make mention of Rahab and Babylon to those who know me. So, kaya nga napakahalaga dito, nakilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran dahil siya ang ating pundasyon through Jesus Christ. Ipagmamalaki tayo ng Diyos kay Rahab at sa Babylonia, sa Philistia at saka sa Tyre, sa Ethiopia. This one was born there. Kayo ay pinanganak sa pundasyon na yan. Hallelujah. And of Zion it will be said, this one and that one were born in her. And the Most High Himself shall establish her. The Lord will record when He registers the peoples, this one was born there. What a great illustration. What a great type na tinutukoy dito ng banal na kasulatan. Ipinapakita lang mga kapatid na kagaya ng narinig natin nung last Sunday, ang pananampalatayang ito hindi ka lang basta nilagay sa pananampalatayang yan at bigla na lang nagkaroon ka ng kapangyarihan para salitaan ng salita ng Diyos. No! You speak the word of God and that's faith, hallelujah, because you are born of that faith, of that foundation. Diyan ka pinanganak. Talagang nakatalaga ang buhay mo sa pananampalataya. Hindi ito hula-hula lang. Hindi ito tsansa lang. You are predestined for that faith. Talagang nakita na ng Diyos. You will stand by faith. And because you are born of that faith, you are born of that foundation, which is faith, hallelujah. Ibig sabihin mga kapatid, dahil pinanganak ka sa pundasyon na yan, diyan ka rin mabubuhay. Kung saan ka pinanganak ng Diyos, yun yung magiging ikabubuhay mo. You will live by faith. Hallelujah. And not by sight. Those who are born of faith, those who are born of foundation which is faith, you will also live by faith. You will see things that are unnatural, things that are supernatural. Sapagkat ang pananampalatayang ito ang nagdilat ng iyong paningin para makita ang mga bagay na hindi nakikita. And of Zion it will be said, this one and that one were born in her. Imagine, inilarawan pa tayo sa Department of Registry, sa PSA office. Hallelujah. Ipinagmamalaki ng Diyos na sa birth certificate mo, malinaw kung saan ka ipinanganak. Kaya pala si Abraham, kahit na hindi alam kung saan ang punta niya, basta sumunod lang siya sa sinabi ng Diyos, at siya'y tumanggap ng pangakong anak, and yet, may kakaiba kay Abraham. Hindi siya katulad ni, sino yung pamangkin niya? Si Lot, tsaka si Lot. Kasi si Lot mahilig sa Lot mahilig sa lupa. Kaya pinili niya yung lupang matubig, lupang maunlad, pero walang Diyos. Pag tayo pipili, huwag tayong babase sa ganda na wala namang biyaya ng Diyos. Ano mga pagpili na gagawin natin? You pray. Ask for God's wisdom para maging guided ang ating mga pagpili. Hallelujah. So kaya pala si Abraham, ganun na lang siya, sumampalataya na nakatingin siya sa syudad na hindi karpintero, na kapitbahay mo yung nagtayo at gumawa, but whose maker and builder is God. Hallelujah! Yun yung kanyang tinitignan. Habang siya ay busy sa pag-asikaso ng kanyang tahanan at ginagawang kalooban ng Diyos, busy siya sa mga bagay ng Diyos. Amen? Gayahin natin ang ating Ama sa pananampalataya. You should know where you were born. Alam mo dapat kung saan ka pinanganak. Hindi ka pinanganak sa pananampalataya ng Baptist, Methodist, Saksi ni Jehovah, etc., etc. Ipinanganak ka sa pananampalataya ng bugtong na anak ng Diyos.
Hallelujah. So, balik tayo dito sa Matthew chapter 24. Verse 42. Watch therefore, for you know not what hour your Lord do come. Totoo naman, di ba? Alam natin, sigurado tayong darating ang Panginoon. Yun nga lang, ngayon, hindi pa natin alam kung anong araw at oras. Pero kapag nag-utter na ang 7 thunders, malalaman na natin. Pero tiyakin mo na merong Espiritu Santo sa iyong puso't kaluluwa dahil kahit anong lakas ng sigaw ng 7 thunders, kung walang Espiritu doon, hindi mo rin malalaman, hindi rin mahahayag sa iyo, hindi rin marireveal sa iyo dahil walang Espiritong nananahan sa iyo. Remember, only the Father knows. At ang Diyos, walang laman at walang buto, walang dugo, siya'y Espiritu na may kakayanang manahan sa tao upang ang taong yun ay maging godly ang kanyang pag-iisip at ang kanyang lakad. Watch therefore, for you know not what hour your Lord do come. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, kung alam daw ng nagbabantay ng bahay o nakatira sa isang bahay, yung oras ng dating ng magnanakaw, kasi inilarawan ng pagparito ng Panginoon sa magnanakaw, hindi mo alam kung anong oras ka nanakawan, di ba? Sino naman may gugustong nakawan na? Pero illustration lang ito sa parable ng ating Panginoon. Yung sitwasyon ang tignan natin, don't take it literally na talagang ang mga anak ng Diyos ay parang nanakawin na lang isang araw dahil magnanakaw ang Panginoon. No, not that way. Kundi yung situation. Kung papaanong yung magnanakaw, hindi naman yan pinaghahandaan ng nakatira. Dumarating yan sa oras na gusto niya na hindi alam nung nakatira. Pero kung alam mo na ikaw ay nanakawan ng 2:00 ng madaling araw, matutulog ka ba? Siyempre, hindi ka matutulog. Baka nga magpatawag ka pa mga tanod eh. Magbabantay kayo buong gabi. Dahil inaasahan ninyong darating na magnanakaw. At ito yung pinapakita ng binabasa natin dito mga kapatid. Kung alam ng nakatira sa isang bahay, kung anong oras darating ang magnanakaw, magbabantay siya. He would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Dahil bahay mo yan eh. Papaanong? Kaya nga gano'n na lang ka-concern ng Panginoon sa templong ito, di ba? Na dapat din ay maging concern tayo dahil ito'y templo ng Diyos na narinig natin noong nakaraang Sunday sa pangaral. Therefore, be also ready. So kapag ikaw ay nagbabantay, dapat handa ka rin. Therefore be also ready, for in such an hour as you think not the Son of Man cometh. Handa na ba tayo sa pagparito ng Panginoon? Aba, ang hirap po maghanda na hindi mo alam kung anong oras ang dating nung hinihintay mo. Hindi mo alam kung anong araw ang dating ng hinihintay mo. Diba? Mayroon pa naman espiritu ang tao na kapag na-overpower siya ng espiritu niya bilang tao, kapag matagal pa yung kanyang hinihintay, ay nagwa-wonder pa sa sanlibutan kung ano-anong ginagawa. Pasyal dito, pasyal pa doon. Parang yung pagdating ng bridegroom, di ba? 10 dalaga natutulog. Na-delay ng konti ang pagdating, kaya buti na lang yung 5 wise, naghihintay talaga sila, inihanda nila ang kanilang ilawan. Pagdating ng bridegroom, ready sila. Kaso yung 5, dahil siguro medyo mahaba yung delay, siguro ay inisip na makapagpahinga nga muna, makapag-wonder nga muna. Yung mga ginagawa ng sanlibutan, gawin ko kaya muna. Pagka 10 days na lang nandyan ang Panginoon, magiging sincero na ako sa paglilingkod. Hindi na ako absent sa gawain ng Diyos. Lagi ako mag-o-offering. Lagi magiging tapat na ako sa gawain ng Panginoon kasi 10 days na lang. Kamang-mangang. Hindi man natin sabihin ng ganitong mga nakakatawang mga pag-i-illustrate, pero nasa action yan ng isang nagsasabing mananampalataya. Pwede yan maging action mo na, naririnig mo pa lang, nasa buhay mo na ngayon. Kaya be ready, be watchful and be ready. For in such an hour as you think not the Son of Man cometh. Hindi natin alam. Yung bumagsak nga na aeroplano, di ba? Yung India aircraft. Hallelujah. Merong isang patutuo doon na naiinis siya, naiwan siya aeroplano. Paano ulit dumating? Pero nung bumagsak na, natuwa na. Buti na lang, nalit ako. Ang espiritu ng tao ay tao nga.
Tingnan niyo, sayang yung galit niya dahil siguro kung ano-ano pang pakiusap yung ginawa. Paano ka pa makakasakay eh? Ayan na nag-take off na. Bumagsak. Lord, buti na lang na-late ako. Buti na lang na-delay yung flight ko. Kaya yung mga delays, may purpose din yan. Amen? Minsan pag nade-delay yung mga blessing ng Panginoon, yung mga pre-request natin, nakakaramdam tayo na naiinis na tayo, nagagalit na tayo sa Panginoon, di ba? Nakaka-develop pa tayo ng anger, ng hatred, ng kung ano-ano ng mga nagiging bunga ng ating damdamin na nadidismaya tayo sa delay ng tugon ng Panginoon. Hindi natin alam, mayroong purpose pala kasi sabi ng banal na kasulatan, He makes all things beautiful in His time. Yun lang yung kailangan mong ma-realize. Ang Diyos ang siyang may-ari ng iyong oras, kung kaya't He makes all things beautiful according to His time. Huwag kang makaramdam ng disappointment. Huwag kang makaramdam ng kabiguan kung may mga bagay na hindi akma sa expectation mo, hindi akma sa oras na ina-expect mo. Manalangin ka at magpasalamat ka lang sa Panginoon dahil maaring dinidelay ng Diyos ang mga bagay sa buhay mo for a purpose. Katulad nitong na-delay ang dating. Kung hindi yung flight, yung ma-delay, yung tao na magpa-fly. Yung madedelay ng dating, buti na lang na-delay siya. Pwedeng sabihin ng taong walang alam sa kalooban ng Diyos, buti na lang na-delay ka. Pero ang Diyos ay wala pang planong kunin siya eh. Kung 200, 300 yung namatay, hindi talaga siya kasama doon. Hindi talaga kasama sa programa pa ng Diyos na kunin siya. Samantalang yung isa naman doon na namatay, nangangarap, nagpapagal, lahat na ng pagsisikap ginawa, makamigrate sa England. For many years, yun na lang ang mundo niya. Kaya ang tao, habang siya ay malayo sa kalooban ng Diyos, lahat ng pangarap niya, panlupa lang. Nagsumikap siya. Nagsunog siya ng kilay hanggang dumating ang isang araw. At last, lilipad na ako kasama ang aking mga anak. Papunta na kami ng England. I'm so excited. Without knowing, hindi pala England ang pupuntahan niya, kundi 6 feet below the ground. See? Who would know the day and hour? Kaya kung hindi natin alam ang oras na parating, hindi mo alam kung bukas malakas ka pat malusog. Ang Diyos lang nakakaalam. Pero habang malakas ka ngayon, habang may panahon ka ngayon, habang masigla ka ngayon, maglingkod ka na may katapatan sa Diyos ngayon. Maglingkod kang masigla sa Diyos ngayon. Do not delay what God requires of you. Habang mayroon kang pagkakataon, hanggat may oras ka. Because tomorrow may never be yours anymore. Hindi natin alam. Ngayon, tanungin natin ang sarili natin, bakit natutuwa ang Diyos sa kamatayan ng mga banal? Dahil yung mga banal, kung sila man ay humantong na sa oras na itinakda ng Diyos sa kanila, namatay yun, natulog yun, na ang Diyos ang huling salita ng kanyang puso't kaluluwa. In other words, nabuhay siya sa pananampalataya, wala siyang pagsisisihan pagharap niya sa Creator. Nahusto ang buhay ng isang banal sa paglilingkod sa Panginoon bago siya kuhanin ng Panginoon. Kaya nga si Apostol Pablo, kung hindi lang sa atin, way back 2,000 years ago, gusto na mamatay noon. Gusto na nang pamapa sa Panginoon kasi mas maigi yung nasa Panginoon ka na lang kaysa nandito buhay ka nga, ang dami mo pagpapagal. Pagkatapos makagraduate ang isang anak mo, ito na naman, gagastosan mo na naman sa panibagong gastusin. Di ba? Hindi nauubos ang ating mga concerns dito sa ibabaw ng lupa. At sinong hindi magnanasang mapasa Panginoon na, di ba? Pero ang sabi nga ng banal na kasulatan, ang manatili ay mabungang pagpapagal. Nasa sayo naman yan kung paano mo gagamitin ang lakas, ang buhay, at ang panahon na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Amen? Para hindi ka mapuno ng regrets. So, therefore, be ye also ready, for in such an hour as you think not the Son of Man cometh. Hindi sa oras at araw na gusto mong dumating ang Panginoon, darating siya. No? Verse 45. Kaya ang tanong dito mga kapatid, sagutin na lang ninyo sa harapan ng Panginoon. Who then is a faithful and wise servant? Nabasa na natin mula verses 36.
hanggang verse 44. Nasa verse 45 na tayo ngayon. The conclusion of all those things is this question. Who then is the faithful and wise servant? Sino ang tapat at pantas na lingkod? In other words, mga kapatid, kung nampaumpisa na nakilala mo ang Diyos, masigla ka, hindi nagbabago ang iyong pag-ibig at pananampalataya sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang salita. Ngayon na may uban ka na, kulubot ka na, di ba? Masaya pa rin yung ating mga nanay. Dati mga dalaga sila, ngayon mga lola na, di ba? Dati mga binata, ngayon mga lolo na. Magiging ganyan ka rin pagdating ng panahon. Pero maging kasing saya ka rin kaya ng mga matatanda na dito na kahit na mahina ng katawan, no longer as strong as 10 or 20 or 30 years ago, pero masaya pa rin dahil naglilingkod sa Panginoon. Kung ano ang kanilang sigla nung una silang makakilala sa Panginoon, ngayon na sila yung mga may gulang na, ganun pa rin ang expectation at anticipation nila at palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na yan. Hallelujah! Maging gayon ka rin kaya, kabataan. Kung ipahintulot ng Diyos magluwat pa ang panahon at ang sabi ng banal na kasulatan, He will not delay. Hindi siya magluluwat ng pagparito. Who then is a faithful and wise servant? Yan yung sabi ng banal na kasulatan na sa pagparito kaya ng anak ng tao ay makasumpong kaya siya ng garden. Makasumpong kaya siya ng deposito mo sa bangko. Makasumpong kaya siya ng maganda mong trabaho. Makasumpong kaya siya ng mansion mo na magara mo sa sakyan. No! Makasumpong kaya siya ng pananampalataya. Yun ang ating ihaharap sa Panginoon. And of course, hindi lang pananampalataya. It must be a fruitful faith. So narinig na natin sa nakalipas na Sunday kung ano yung fruitful faith. Ano yung mabungang pananampalataya. Ang mabungang pananampalataya ay nadadagdagan ng virtue, nadadagdagan ng knowledge, nadadagdagan ng patience. O temperance muna, bago ka maging patience. Siyempre dapat may temperance ka. May self-control ka. Hindi ka pwedeng maging matiisin na hindi ka nahasa sa self-control. Dahil sa pagtitiis, sarili mo yung iyong kalaban eh. Di ba? So, kailangan yung knowledge mo sa Panginoon ay mayroong temperance. Yung temperance mo dapat may patience. At kapag ikaw ay mapagpasensya, matiisin, alam nyo bang yan ay karakter na ng Diyos? Malapit-lapit ka na, kaya idinadagdag na ang isang holy life sa'yo, godliness. See? Hanggat di ka nakakaabot sa pagiging matiisin, sa virtue ng pagiging patient, yung buhay mo ay parang Krisyanong windang-windang din. Hindi mo kayang panatilihin ang kabanalan, yung godliness. Being godliness is a life in the state of a godly living. Ibig sabihin, nabubuhay ka na nakikita na si Kristo sa iyong pananalita, sa iyong pananamit, sa iyong outward at inward na kalagayan. That's being in the godliness stage of a stature of a perfect man. Pagkatapos ng mahasa ka na sa isang godly life, that is, you're living in godliness. Anong kasunod? Anong kasunod? Brotherly love, brotherly kindness. That means, hindi mo kayang ibigin yung kapatid mo hanggat hindi godly ang buhay mo. Unless your life becomes godly, you will remain hating your brothers and sisters. Hallelujah. Kaya hanggat hindi nagiging godly ang ating mga spirit and soul, we will remain in the life of bitterness and hatred. Kaya nga, di ba, sa banal na kasulatan, ang sabi ng banal na kasulatan, how can you say you love God na hindi mo nakikita? Yung nakikita mong kapatid mo, hindi mo maibig-ibig. See? Kaya yung godliness, wag na kayong mag-isip ng malalim. Ang kasunod lagi niyan ay brotherly kindness. Because the manifestation of a godly life is to love your brothers and your sisters. Amen? Pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang mga kapatid mo. Hallelujah. That's the reason why, after ng brotherly kindness, ikakap na yan ng alin?
conclusion of all things is the divine love of God. At ang sabi ng prophet, you cannot enter there without divine love. In other words, your brotherly kindness should be motivated by the genuine love of God, which is the divine love. Na kapag sinabi mong mahal mo ang kapatid mo, you mean it talaga. Talagang pinapakita mo. Talagang pinapamalas mo. Kahit na may mga disagreement kayo, nasaktan ka sa mga paalala at saway sa iyo ng iyong kapatid ng unang mga panahon, and yet you still love your brothers and sisters. Why? Because of the divine love. Pero kung pag-ibig lang ni nanay, pag-ibig lang ni nobyo at nobya ay naghahari sa iyo, pag galit ka talaga. And alam ninyo, to love the unlovely is a sign of maturity. To love the unlovely is a sign that you are being fruitful in your faith. Sa iyong buhay sa pananampalataya. So, konti na lang mga kapatid. Who then is a faithful and wise servant, whom his Lord hath made ruler over his household to give them meat in due season? So, ang panahon na ating kinabubuhayan na pinapahintulot ng Diyos ang marami mga delay para subukin tayo sa ating pananampalataya. Hallelujah, no matter how many delays ang mangyari at pahintulot ng Diyos, nananatili ka pa ring tapat at sumasampalataya na ang nangakong paparito ay paparito talaga. Amen? Kahit na sa 1,000 proportion ng tao, nag-iisa ka na lang na sumasampalatayang paparito ang Panginoon, you should stand by your confession. You should stand by your profession of faith. Kahit nag-iisa ka na lang. Kaya nga, lagi nating naririnig lately yung tungkol sa 3 Hebrew brothers, di ba? What a great confession of their faith. Na kahit hindi sila, alam nilang kaya silang iligtas ng Diyos, pero kung pipiliin ng Diyos na hindi sila iligtas, hindi pa rin sila luluhod at maglilingkod sa inanyuhang larawan ni Nabucodonosor o sa anumang mga Diyos-Diyosan. Amen? Hindi pa rin sila luluhod. Ano yan? That shows, kilala nila ang Diyos ng kanilang mga magulang. Na talagang tapat. Ultimong yung ikaw ay isusugba na sa apoy, talagang alam nila na kahit ikaw ay tusok na ng spear ng kaaway, ililigtas ka pa rin ng Diyos. Hallelujah. Kahit alam niyang nasa harapan ka na mismo ng kamatayan, ililigtas ka pa rin ng Diyos dahil walang mahirap sa Diyos. Hindi kanya hayaang mapahamak na lang sa kamay ng kaaway. Kaya nga, ipagmamalaki ka sa kay Rahab, ipagmamalaki ka sa Babylonia, sa Philistia, sa Tyre, at sa Ethiopia. In other words, ipagmamalaki ka ng Diyos sa harapan ng kaaway. Amen? Kaya, tingnan ninyo mga kapatid, kapag naabot ng isang mananampalataya ang ganitong uri ng pagkakilala sa Diyos sa kanyang pinaglilingkuran, wala siyang takot sa anumang gawa ng kaaway. Kapag kilala mo ang Diyos na gumagawa sa iyo, hindi mo bibitawan ang pananampalatayang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Mawalan ka na ng lahat ng mga bagay. Wag lang ang Diyos na nakikilala mo sa iyong buhay. Amen? So yun ang susi, mga kapatid, kung bakit kaya nating magtagumpay kahit maraming mga delays. Maramdaman na natin na tila hindi kumikilos ang Diyos. Kung totoo mang hindi kumikilos ngayon ang Diyos, kung yun ang kanyang pagpapasya, siya pa rin ang minamahal kong Diyos. Siya pa rin ang aking Diyos na hinihintay na paparito. Hindi magbabago, Panginoon. Kahit anong sabihin ng mga manunuya, kahit anong sabihin ng lasinggero kong tsuhin at tsahin, mananatili pa rin akong tapat at totoo sa sinabi ng Panginoon na siya'y paparito at mabubuhay ako na naghihintay sa Panginoon. At ang buhay ko ay magre-reflect na naghihintay talaga ako sa Panginoon. Marami ng mga temptation ngayon, mga kapatid. Marami ng alok ang dyablo. Pero yung mga nakakakilala sa Diyos, hindi nila ipagpapalit sa isang tasa ng lugaw ang kanilang pagtatapat sa Panginoon. Blessed is that servant whom his Lord when he cometh shall find so doing. Ano yun? Mapalad ang lingkod na madatna ng Diyos na nabubuhay sa pananampalataya. Amen? Hallelujah. Verily I say unto you that he shall make him ruler over all his goods. And speaking about the reward. But, and if that evil servant shall say in his heart, tingnan nyo, in his heart,
Hallelujah. My Lord delays in His coming. Sino raw yung nag-iisip na nade-delay ang pagparito ng Panginoon? Masamang alipin. Ibig sabihin, hanggat di ka nabubuhay sa pananampalataya, kahit gaano pa karami ang mga taong donatan mo ng milyon-milyon mo sa bangko, hindi ka pa rin matuwid sa harapan ng Diyos. Only them who lives by faith are counted as righteous. Verily I say unto you, di ba sabi rito, ang sabi ng mga masama na servant, my Lord delay His coming. May mga masama na hindi halata outwardly, pero hindi maililihim ang laman ng puso. Hindi ka naman naging masama dahil sa nakikita sa iyong masamang gawa eh. Nagsisimula po yan dito sa puso. Kung ano ang nasa puso mo, yun ang nakikita sa iyong outward manifestation. And shall begin to smite. Kala ko smile eh. Yung evil servant, sa halip na mag-smile sa fellow servant niya, i-smite niya. Hahampasin niya hanggang mamatay. And to eat and drink with the drunken. The Lord of that servant shall come in a day when he looketh not for him, and in an hour that he is not aware of, and shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. This is very reality sa buhay nating mga mananampalataya, mga kapatid. Kaya, kailanman ipinapangaral na mahalin ninyo ang inyong mga kapatid, magsumikap tayo, mga kapatid. Hindi ito pangangaral na narinig lang natin, baka tsamba lang, baka tsansa lang na nabanggit. No. It is for the growth of your soul in the faith of the Lord Jesus Christ para maging fruitful ka. Hallelujah. So napaka-inam na maintindihan natin, mga kapatid, na kahit yung salitang delay na yan, napaka-iksi lang na salita, diyan mo mararanasan na mapalayo ka sa Diyos o lalo kang mapalapit. Depende kung gaano mo naintindihan sa buhay mo na talagang ipinanganak ka sa pundasyon na yan, pinanganak ka sa pananampalataya. Kaya nga tayo ay, we are born again, not of a physical rebirth, but born again in the Spirit. Through the incorruptible seed. Diyan tayo muling ipinanganak. At kung ating maalala, mga kapatid, as we draw closer, mga kapatid, sa ating ibinabahaging paksa rito, kung inyong maalala, kahit sa panahon ng Israel ay makalaya sa Egypt, nang si Moses ay manatili ng 40 days and 40 nights sa Mount Sinai, di ba, si Aaron nasa paanan ng bundok? At ang mga Israelita na kakagaling lang sa Egypt, nakaisip sila na na-delay na sa Exodus chapter 32, di ba? Naramdaman nila mukhang patay na si Moises. Na-delay lang ng balik si Moises, nag-isip ng patay na. Kaya nga maraming fake news ngayon, patay na daw si Gary B ngayon, patay na si ganito, ganyan. Kaya very toxic na ang social media world. Kung makikisaw-saw ka pa riyan, ay talagang madudumihan lang, makukorrupt ka lang. Yung spirit and your mind ay makukorrupt lang sa social media ngayon, mga kapatid. Ewan ko ba, mga tao, hindi napapagod sa swipe. Pero alam niyo ba kung gaano karaming oras ang nasasayang sa kakaswipe? It is worth of your spiritual life. Every swipe you do sa social media is worth your spiritual life. It's a matter of choices. Amen? Konting maling choices lang ay pwede ka nang mapahamak. Hallelujah. So, nakaramdam ng delay ang bayang Israel. Patay na yata si Moses, hindi na yung babalik. Kaya, tingnan niyo si Aaron. Si Aaron, di ba, kilala natin siya na ginawa siyang propeta ni Moises. Naalala ninyo? Dahil si Moises ayaw magpagamit sa Panginoon sa umpisa dahil di daw siya marunong magsalita, pero ang taas ng degree niya sa University of Egypt. Kasi pag naharap ka sa Panginoon, lahat bitawan mo. Wala kang pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos, kundi yung biyaya niya lang na binigay sa iyo. Kaya, nang madelay ang pagbaba ni Moses at ipinahintulot yun ng Diyos para subukin yung confession ng ng kanyang bayan na nandoon sa ibaba. Imagine, kung gaano karaming paglilinis at pagsasanctify ang dapat gawin ng Diyos sa mga Israelita dahil galing sila sa foreign land. Di ba?
Katulad din natin, tayo'y ipinanganak na hindi natin kilala ang Diyos sa umpisa. Pero salamat, may panahon na itinakda ang Diyos and there is no delay nang siya ay mag-akay sa iyong buhay at nakatalaga ka pala sa mensaheng ito para iyong tayuan sa huling mga araw na ito. So anong ginawa nila? Imagine si Aaron, tinawag na propeta ni Moises, tagadala ng tungkod ni Moises. Konting hindi encouragement konting enticement lang ng bayang Israel dahil mixed multitude yon. Aaron, hindi na yata, patay na yata si Moses, ilang araw nang hindi bumabalik sa atin. Tara, gawa na tayo ng Diyos-Diyosan. Gawa na tayo ng inanyo ang larawan. Let us make a golden calf. Kaya yung mga hikaw nila, pinagtatastas nila yung mga tenga nila at bumuo sila ng rebulto. At kanilang sinamba at sinabi nila, dahil sa iyo, ikaw ang naglabas sa amin mula sa Ehipto. Wow! Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, di ba ang nagpalaya sa kanila sa Ehipto? But look at what these people are doing. They're giving the due honor instead of God to the golden calf. Ang kapurihan para sa Panginoon, wag natin ibigay sa sino man at sa anumang bagay. Nagalit ang Diyos. Kaya isipin natin, spiritual na yun si Aaron na. Ito yung ibig kong sabihin, mga kapatid. Kapag nakapasok ang espiritu na nagkukos ng maraming mga bunga na ibubunga ng delay, sa sayo mismo dumating yung espiritu niyan, ikaw mismo nakaranas, mabigat na labanan yan. Kaya ngayon pa lang, magpalinis tayo ng ating mga puso't kaluluwa. Habang ang salita ng Panginoon na ipinapangaral, the more na ipinapangaral ang salita, magpalinis pa tayo na magpalinis, mga kapatid. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. So, yun ang nangyari. Nagalit ang Diyos dahil sa kanilang pagbibigay papuri sa inanyo ang larawan, sa golden calf na ang Diyos naman ang nagligtas sa kanila at nagpalaya. Pero doon sa may mata na hindi naman nakakita, may paa din nakakalakad, ibinigay ang glory, ibinigay ang honor. Kaya, nagsisi ang Diyos na kanyang iniligtas ang bayan. Pero, pansinin ninyo, salamat may propeta sa panahon na yon. At ang sabi ni Propeta Moses, Panginoon, alalahanin mo, nakikilala ka ng mga bansa na ikaw ang Diyos ni Amang Abraham, ni Isaac at ni Israel, ni Jacob. Ano na lang ang sasabihin ng mga bansa na itong bayan mo, itong mga taong ito, pagkatapos mo ilabas sa Ehipto, hindi mo kayang iligtas. Magsisi ka nga. Isang propeta, isang tao, ang lakas ng loob, mangusap sa Panginoon. But you see, pag alam mo at kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo, yung mga salitang lalabas sa bibig mo ay bunga na lang ng pananampalataya. Amen? That is the boldness in faith. Now, we can understand kung gaano ka-bold sa pananampalataya ang lingkod ng Diyos. And we should do the same, mga kapatid. Amen? Kahit na sobrang nakakatakot na, nakakasindak na ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, na tumatayo ka pa ring matapang sa pananampalataya, at sa kahit ipis yung nabanggit nung nakaraan diba? Dapat i-overcome mo yan. Ipis lang yan Brother Cholo, ibang usapan naman yan It's a girl thing. Okay, naintindihan namin. Hallelujah. So, tayo magtatapos, mga kapatid. Basahin natin ang James chapter 1 verse 3 sa ating pagtatapos. Verse 3. Knowing this, yun na naman. Pansin nyo ba yung pananampalataya natin? Ang ating kapangyarihan, ang ating virtue ay dinadagdagan ng knowledge. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Kaya alam niyo yung solusyon sa mga delays para hindi ka ma-disappoint, para hindi ka makaisip ng kung anumang mga unrighteousness. Ang solusyon sa mga delay ay walang iba kundi ang patience. You have to have patience. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. So, naintindihan natin?
Bilang isang mananampalataya, lahat ng nangyayari sa iyong buhay, whether good or bad, yung pananampalataya mo pala yung sinusubok. Naintindihan natin? Bakit? Dahil yung pananampalataya yung dadatnan ng Diyos sa mga mararapture. Amen? Kaya napakahalaga po ng pananampalataya. It's not credo or dogma ng mga relihiyon sa ibabaw ng lupa. Ang pananampalataya, yan ay identity ng salita ng Diyos na nabubuhay sa iyong puso. You are now the Word of God living physically on earth. Ikaw yung salita na muling nagkatawang tao. Ano yan? Pananampalataya. Amen? Pag ang salita ng Diyos ay nagkakatawang tao sa iyo, nabubuhay ka sa salita ng Diyos, that is faith. You will say to the mountain, be moved to the sea. At may pangyayari. Ano yan? Pananampalataya. Yan ang dadatnan ng Diyos. That's where your Christian life will truly start. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, ano daw? Wanting nothing. Kundi nagde-desire ka lang kung ano yung ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. O, desire ka nga ng desire ng mga bagay na kaya mo na maabutin. Kaso ang problema, nagiging malayo ka na sa Panginoon, kapatid. Pwede mong matupad lahat ng mga pangarap mo sa buhay and the end of your life is very far from God. This is the reason why sometimes sa pag-meditate ko ay naalala ko si Solomon. He started well sa paglilingkod sa Panginoon. Humingi siya ng wisdom rather than wealth. Napakagandang patutuo, di ba? Naalala ninyo? Pinuri siya ng Panginoon, pinuri siya ng ating Diyos. Na dahil humiling ka ng bagay na hindi kayamanan, hindi mga luxury, humiling ka ng mabuting bagay, pati yung hindi mo hiniling, ibibigay ko sa iyo. Naalala ninyo? Ano bang hiniling ni Solomon? Para ba sa sarili niya? Yung wisdom ba na hiniling ni Solomon para sa sarili niya? Hindi. Brotherly love, brotherly kindness is not living for yourself. It's living for others because that's the character of God. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para kanino? Sa sarili niya? No. Para sa atin na nangangailangan ng kaligtasan at katubusan. It's all about the love that you can live for others. Naintindihan natin mga kapatid? That's why wag tayong maging madamot sa gawain ng Diyos. Whether hinihingi ng Diyos ang time mo, hinihingi ng Panginoon yung material mo, hinihingi ng Panginoon yung buhay mo, whatever you have that originated from God, i-share mo naman. Yun na lang ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Pagkakait ba natin? Hallelujah. That is why, mga kapatid, hallelujah, ang ating mga buhay ay kinakailangang maging consistent sa bunga ng pananampalataya. As I've mentioned, Solomon started well, napakaganda ng kanyang kahilingan. Humiling siya ng wisdom para sa bayan ng Diyos dahil sa bata niya, hindi niya alam kung paano i-judge wisely ang problema ng bayan. Sobrang nakiliti ang Diyos sa kahilingan na yun. Humiling ng mabuting kahilingan ng kalooban ng Diyos si Solomon. What a gracious God. Yung hindi hiniling ni Solomon ay ibinigay ng Diyos. Sino nakaranas niyan? Sino makaranas niyan? Iba kasi yung inuuna mo yung sa kapakanan ng mga kapatid mo sa Panginoon. Ang Diyos nang bahala sa bagay na alam niyang kailangan mo. Naintindihan po ba natin? Kaya ang sinusubok talaga sa iyo, yung pananampalataya. Pag ikaw nilagay lang sa pananampalataya, pwede kang bumagsak eh. Pero pag pinanganak ka sa pananampalataya, kahit anong pagsubok, dahil buhay mo na ang sumampalataya sa Diyos, makakayanan mo ang lahat ng mga bagay. Hindi lang naman pagsubok na tinatawag yung magkaroon ka, ipahintulot ka ng karamdaman eh, o ng kagipitan. No. Kahit yung time mo, pagsubok yan sa'yo. Pagka hiningi ng Diyos ang time mo, ibigay mo. Pag di mo na ibigay, you are failing God. Mga resources natin can be the channel of God to try your faith. So hindi lang mga bagay na nararanasan natin problema sa buhay na ito. Yung ikaw mismo. Hallelujah.
Ang nakakalumbay lang kay Solomon sa kalaunan ng kanyang buhay. Sa kalaunan ng buhay ni Solomon, tumanggap siya ng mga kababaihan na nagsasamba sa mga strange gods. At alam niyo masama pa ron, pinatayuan niya ng mga simbahan yung mga kababaihan na yun. Nakinig na nga siya sa mga hindi ka pananampalataya. Pinatayuan niya pa ng simbahan. I couldn't imagine ang templo ng Diyos, ang Jerusalem ay nandun yung simbahan ng Saksi ni Jehovah, nandun yung Baptist, nandun yung Catholic. Lahat tinanggap. One world religion. Unity na. But the bride can never and will never unite with the unity ng World Council of Churches sa ating panahon. Amen? So yun yung nakakalungkot sa buhay ni Solomon. Although, mahalata ninyo sa aklat na Ecclesiastes kung inyong binabasa ng maigi, hindi niya man, si Solomon ay matalinghaga magsalita. Naitago niya ang kanyang repentance sa pamagitan ng matalinghagang pananalita. In other words, pag hindi ka naging maingat sa pagbabasa, iisipin mong si Solomon hindi ligtas dahil di siya nagsisino. Basahin ninyo ang Ecclesiastes, maiintindihan ninyo kung ano ang realization niya sa buhay niya sa pagsasabing na-realize ko lahat ng bagay ay vanity. Ano yan? Patawarin mo po ako, Diyos, sa aking pagiging vain. All is vanity. See? Pero kinakailangan ba nating mag-start ng mabuti and we end up disaster? No. Sapat na yung karanasan ni Solomon, maging pagkatuto natin, sabi ng aklat ng Roma, na matuto tayo sa karanasan ng mga nauna sa atin kung paano sila pinahintulot ng Diyos sa ganung bagay. Huwag na natin pangarapin na tayo mauwi sa ganung bagay. Amen. If we started well, may the grace of God help us to end well sa ating takbuhin sa pananampalatayang ito. Kaya nga, let us run with patience. Maging pasensyoso tayo. Kasi kapag naalis yung patience na yan, nawala yung patience na yan, sigurado yan, mabubuhay ka na sa sarili mo mga plano sa buhay. Ang anak ng Diyos, dapat wala kang plan A at plan B. Ang plano mo lagi ay kung anong plano ng Diyos sa buhay mo na dapat mong ma-discern at hilingin sa Panginoon na bigyan ka ng knowledge. Pag nawala yung patience sa buhay mo bilang mananampalataya, may plan A ka na, may plan B ka pa, may plan C ka pa. Hindi mauubos ang plano mo dahil nagtitiwala ka na lang sa sarili mong lakad. That when you fail now, you have another plan. If you fail another time in your life, you have another plan. Puro plano, plano, plano. Without realizing na tapos na ang plano ng Diyos sa iyo. At ang sabi ng banal na kasulatan, hindi siya nag-isip ng masama against you. But thoughts of peace, not thoughts of evil. Can we say amen to the word of God? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon, tayo manalangin. Ama namin banal, salamat sa iyong mga salita. We appreciate your presence and we are always grateful, O God, for equipping us with thy word so that we might live according to your will, O God. At gaya ng aming nabasa, pagka aming nagagawa ang iyong kalooban, O Diyos, ito'y nagbubunga ng pagtanggap ng mga pangako mo, Panginoon. For we have become patient sa lahat ng mga bagay na iyong pinahintulot. Panginoon, ang iyong mga salita ay napakahalaga sa aming mga puso, nawa walang manunuya na tatayo sa aming harapan ngayon at sa darating na araw na makasira ng confession na ito ng pananampalatayang aming tinanggap. Ingatan mo ang aming mga buhay, O Diyos. Lahat ng mga choices po namin ay aming pinagkakatiwala sa iyo. Lahat ng mga decision namin, tulungan mo kami na sincerely ipagkatiwala sa iyo. Paubaya sa iyo, Panginoon, dahil kahit man sumagana ang aming mga plano, kung hindi ka naman namin kasama, ay mauuwi pa rin sa wala ang aming mga magagandang mga pinagpagalan, magagandang mga naipundar sa buhay na ito. Lord, the most beautiful thing that we can ever desire is for you to live in us and for us to walk with God all the days of our lives. This we ask, Lord, in prayer. We give you glory and honor and praises. We give you thanks for thy word and thy presence tonight. This is our prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Ang lahat ay magsabing amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah.